Hello guys, for today's video, pag-uusapan po natin yung experience ko dito sa pag-YouTube. Guys, hindi po naging madali ang karanasan ko dito sa YouTube bago na-monetize. Siyempre, napakarami pong pagsubok, oras na inaksaya, maraming video ang ini-upload para tayo ma-monetize. Hindi po kasi ganun kadali ang ma-monetize dito sa YouTube channel. Alam naman po natin na kailangan natin magkaroon ng 1,000 followers at saka 4,000 na watch hour. So sa madaling sabi po, noong hindi pa po ako monetize dito, nasira po yung CP ko. At meron pong nag-sponsor sa akin ng binigyan po ako, hiningi yung GCash number ko. At hanggang sa ngayon po ay kaibigan ko pa rin po siya dito sa YT. Kaso nga lang po hindi siya masyadong active sa YT. At hindi nyo po masyado makikita yung mga comment niya sa aking ina-upload na videos. Shoutout po pala sa iyo, Ma'am Jen Palma. So that time po ay hindi pa ako monetize dito sa YouTube channel nung pasira na yung aking CP. Hiningi niya po yung ang aking GCash number. Tapos i-chinat niya ako. Sabi niya sa akin, tatawag daw po siya kapag ipadadala niya yung pera sa GCash number ko. So hindi naman po ako kaagad naniwala hanggat hindi Pero inulit niya po na kailangan i-message ko yung number ko sa kanya. So ganun nga po ang ginawa ko. Binigay ko sa Messenger. Tapos after isang araw lang po yun yata, nag-chat siya na tatawag daw po siya. Kailangan sagutin ko yung tawag para ma-confirm niya na ang tinatawagan niya ay yung tao mismo na nasa YouTube. So yun nga, tumawag siya, tapos sinagot ko, tapos sabi niya, ikaw nga yan. So yung pinadalhan niya po ako ng pambili noon ng cellphone. Kung maalala niyo po doon sa mga old friend ko, ay ini-upload ko po yun sa YouTube channel ko. Pinadala niya po ako ng mahigit po yata 8K nung time na yon. Kaya ako nakabili ng cellphone at naipagpatuloy ko po ang aking pagbablog. At saka pinadalhan din niya po ako ng pambili ng ng earphone. So kaya mahigit po 8K ang pinadala niya.
Hanggang sa ngayon po, pagka gusto niya magpadala sa akin, hindi niya na sinasabi. Basta na lang napasok sa aking GCash number. Minsan ako'y nabubulaga na lang bakit may pumasok na pera na hindi ko naman alam. So natandaan ko po yung number na ginagamit niya na pinadadala sa akin. At yun daw po ay sa kanyang hipag. Hanggang po sa ngayon, last month po yata, opo, last month nga po yun. Huling nagpadala siya. Para daw po pambili man lang ng tinapay at kape. Shoutout po sa iyo, Ma'am M. Jan Palma. Salamat po sa walang sawang suporta. Pero hindi po siya nagbibigay ng sa pamamagitan ng super thanks. Lagi po yun sa GCash number. So yun nga po, tuloy ko. Fast forward po tayo. Sa lahat po ng mga nakakaranas ng yung bank account ninyo, inilink nyo dyan sa inyong YouTube channel at hindi pa po kayo nakakasahod, kagaya po sa na-experience ko. Una ko pong inilink sa YouTube channel ko yung bank account ng asawa ko. So hindi po yun nung ay hindi ko po nakuha yun. Ang sabi doon sa YouTube na ipadala na daw. So tuwan-tuwa ako after 5 days. Sabi doon sa ng YouTube, pagka hindi ko pa raw nakuha ay makipag-alam na po doon sa bangko na inilink ko doon sa YouTube channel. So pumunta po ako sa DBP. Inalam ko kung pumasok na yon. So wala naman daw po. Ngayon po ang ginawa ko, nagano ako ng online banking. So yung gawa ng ginagamit ko yung CIMB Bank para sa mga GCash. Sa GCash po kasi ay nakalink din yun sa aking So inilink ko po yun sa YT. Iyon. So personal ko pong pangalan yun. Nung umabot na po yata ng kulang-kulang $200 yung sasahurin ko sa YouTube. Yun po ay inilink ko yung sa CIMB Bank. So tuwan-tuwa ako at may kulang-kulang 200 na po kasi yung makukuha ko eh. So nakamonitor po ako sa sa CIMB Bank. Iyon po ay hindi ko rin nakuha. So minsan naisip ko na tumigil na lang kaya ako sa pag ng YouTube. Ngayon nagtanong-tanong naman po ako sa mga kaibigan kong mga monetize na sa at sumahod na. Naitanong ko nga po kay Mami Dory Vlog kung naranasan niya yung ganun. Sabi niya, hindi kasi ang aking bank account ay mismong personal na nakapangalan sa akin. Pero hindi naman daw yun
hindi naka-online bank. Kaya sabi niya sa akin, mas magaling pa idol. Idol kasi ang tawag nun sa akin. Idol eh. Shoutout po, Mami Dory Vlog. Sabi niya sa akin, magaling pa idol ay pumunta ka sa sa hindi online banking. So, yun nga ang ginawa ko. Pumunta ako sa before po ba ako pumunta doon pala, pumunta muna ako sa main office ng CIMB. So, nakarating po ako sa BGC, dyan sa may Taguig. Opo, pumunta ako doon. So, hindi ko po alam yun kung saan yung mismong opisina nila. Hanap po ako ng hanap doon. So, nung mahanap ko po, may nakausap lang ako doon, guard. Sabi sa akin, naku, wala ka namang makakausap dyan eh. Kung wala daw akong appointment. So, ang ginawa ko na lang, yung secretary yata doon, nakausap ko din. Ewan ko kung secretary ba yun o kung ano lang. Sabi sa akin, ano po sir ang concern nyo? Sabi ko, yung kasing online, ang ano kasi, ako po ay nag-aano sa YouTube. Sabi ng YouTube, pumasok na daw yung aking sahod dito sa CIMB. So yun, tinawagan niya, tinext niya yung kasi hindi naman daw pwedeng pumasok doon kapag walang appointment. Wala daw talaga akong makakausap doon sa pinaka-opisina. So ang ginawa niya, tumawag na lang siya tapos hiningi yung pangalan ko, kung anong concern ko daw. Yun, sinabi ko, gusto ko sanang makuha yung sahod ko sa YouTube. Pero hindi ka ako nag-a-appear doon sa aking online banking. So, yun nga po, nakapagtanong ako kay Mami Dory Vlog kung ano kaya ang gagawin ko doon. Sabi niya, magaling pa pumunta ka sa ibang bangko. Tapos, alam niyo guys, yung pumasok sa CIMB na sahod ko, nung tiningnan ko doon sa aking ng YT, doon sa earnings ko, bumalik siya. So, bali ang ko noon, umabot siya ng $406. Bali, nakuha ko pa rin yun. In-return ng CIMB sa YT Studio. So, ganun nga po. Tapos, pagbalik ko sa amin, after ilang days yata yun, pumunta ako sa may BDO. Doon po ako nagbukas ng bank account. Tapos inilink ko po doon sa ng YT Studio ko. So after nung mailink ko yon, ang hihingihin pala sa inyo ng BDO, 2 valid ID. 2 po. So ang binigay ko, license number, tapos yung national ID ko. Tapos tinanong nila kung para saan, medyo mahigpit po ang ng BDO kung para saan daw gagamitin yung aking bubuksan na bank account. Sabi ko, savings po, at saka yung sahod ko po kasi sa YT ay hindi ko po makuha.
So, in-assist naman po ako ng BDO nung nakausap ko doon. Tinuro sa amin kung anong gagawin. Kasama ko po kasi yung anak ko. Tapos, iyon. Within 24 hours, pumasok na yung sahod ko sa YT doon sa BDO. Tapos, ayun nga po. Sa lahat po ng mga nakakaranas ng ganon, na hindi ninyo makuha yung sahod nyo sa YT, huwag po kayong mag-alala at yun po ay hindi po nawawala. Lagi po yun na andun sa YT studio nyo pagka So, dagdag lang po siya ng dagdag. Kasi alam ko po may mga nakakaranas ng ganyan kasi nangyari din po sa akin eh. Tapos, yun nga po, patuloy lang po tayo sa paggawa ng ating lalo na dun sa mga kagaya ko na ang ginagawa ay mga music video. Basta susundin nyo lang po yung ng ating ng YT Studio, ay sigurado pong makakasahod kayo. Noon po kasing nag-uumpisa pa lang ako dyan, sabi ng mga kasabayan ko, mahirap daw ma-monetize yung mga na kumakanta, gawa ng music video nga ay mahirap daw ma-monetize. Marami na daw silang nakitang ganun. So sabi ko naman, yung kasi ang hilig ko, kaya yun ang ginagawa ko. So yun nga po, nais ko lang po ibahagi sa inyo at sa mga hindi po nakakasahod na nahihirapan kung saang bangko sila dapat saang bangko sila dapat mag-link ng sa YT. Sa experience ko, pinakamadali sa BDO. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng mga subscriber at mga YT silent viewers, sa bago at mga luma. Salamat po sa support ninyo. At sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy lang po tayo. Thank you so much.